Hindi na raw madadaan sa pakiusap ng MMDA o ng Metropolitan Manila Development Authority, irereklamo na raw nila sa ombudsman ang mga chairman ng mga barangay na may maduming sapa at baradong estero. Ito raw kasi ang karaniwang sanhi ng pagbaha. May report si Maki Pulido. Mula 2002, paulit-ulit daw nililinis ng MMDA ang Pinagsama Creek sa Barangay Pinagsama, Taguig City. Pero pagkatapos maglinis ng MMDA, ilang linggo lang puno na naman daw ng basura. Napuno na rin daw ang MMDA. Kaya ngayong taon maglilinis sila ng mga estero, pero kung dumumi ulit ito dahil sa walang pakundangang pagtapon ng basura, irereklamo na ng MMDA sa ombudsman ang barangay chairperson. Part ng kanilang trabaho din nga na pangalagaan yung mga waterways na yun. Hindi tayuan ng mga informal settlers o kaya hindi tapunan ng mga basura. Hindi naman kontra rito ang chairperson ng barangay Pinagsama. Yun naman ang nakalagay po sa Mandamus LGU, syempre ang LGU under kami the local government, kasama ang punong barangay sa kakasuhan. Paulit-ulit mang linisin, halos barado pa rin ang basura at informal settlers ang kalahati ng natural open waterways sa Metro Manila. Kaya naiipon ang baha sa halip na dumaloy patungong Pasig River at Manila Bay. May mga palengke pa at talipa pa na diretso ang basura sa estero. Yung mga ibang basura galing dyan na taas, kapag umagos ang tubig, dito dumadagsa sa amin, kami ang binibintangan ng mga tao. Hindi po kami nagtatapon dahil araw-araw po kami nag-iipon ng basura namin. Sabi ng MMDA, ngayong tag-ulan, hindi malayong bumaha ulit sa mga lugar sa Metro Manila na dati nang binabaha dahil sa mga halos baradong estero. Umaasa na lang ang MMDA na hindi ito magiging malala dahil sa ibang flood mitigation projects tulad ng mga water pumping station. Pinapump out natin ang flood water from land side papunta ng dagat. Kasi nga mababa ang elevation ng ating yung ating kalupaan lalo sa Maynila. Maki Pulido, GMA News.